Asan si Jesus daw sa labas? Amen naman kayo, Okay, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka tinalikuran at pinabayaan ni Lord. Hindi ka tinalikuran at pinabayaan ni Lord. Amen. Kaya magpatuloy lang tayong lahat. Amen ba? Amen. Amen. And for our fifth last word from Kadaanan Pioneering Team, share niya po ang John 19:28. Let's clap God to the life of Sister Jane. Hallelujah. Good afternoon, Saints. Good afternoon, Saints po tayo, mga kapatid. So, ang naibigay po sa akin ay Book of John, chapter 19, verse 28. I am thirsty. Yes po. Ano po itong sinasabi ni Lord sa atin na I am thirsty? Madami po siyang kinauuhawan po sa atin. Like po sa ating pagtitiwala po sa Kanya. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi niya dito, kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan sa lahat ng ating gawain. Siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa'yo'y tatahakin. So ano po yung mga bagay po na ating ipagkatiwala sa ating Panginoon? Like family issues po. Amen. Just believing His word, mga kapatid. And speak the word. Because 2,000 years ago, it is finished. Sabi ni Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko sa Kanya, Lord, hanggang kailan kaya ito? Yun, sabi nila kanina na, dahil sinabi na rin ni Lord na it is finished. I claim that word, mga kapatid. So, yun po yung isa sa kinatatakutan ko din sa buhay. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Di ba trending po ngayon? Isa din to sa amin. Trending po ito yung end times dito ba? Magtiwala po tayo sa Panginoon na makakasama tayo for His coming soon. Magtitiwala po tayo kay Lord Jesus as our Lord and Savior that our future is victorious. Just trust Him that all His plans for us is for our own benefit. Do not fear, mga kapatid, for His coming because we will live with Him in a new world, forever in a life of joy and fulfillment. Pasok ba tayo? In Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Di ba naniwala na tayo na nampalataya? Mga kapatid, the countdown continues. The time of opportunities now. Trust God today. Only then our future is secure. Sa buhay na ito at sa panahong darating, life is not easy, mga kapatid. Our life in the Lord is full of surprises. Just trust Him. Life is short and our salvation is eternity. Ask Him to save us. Isa po yun, mga kapatid, na kinauuhawan ng Panginoon, yung pagtitiwala po natin sa Kanya. At pangalawa po, yung prayer. Ano po yung prayer? Ito po ay divine conversation po natin sa Lord. Most of the time, I rejected the best, which is a prayer. Nabasa ko po kasi dun sa story ni Martha and Mary in Luke chapter 10 verse 38 to 42. I saw that I was Martha, distracted with much serving and neglecting prayer. Kailangan kong mag-intercede for my friends,
for my sisters and brothers in Christ, and also to my family members. Huwag po nating isipin po na ang panalangin po ay ginagawa po nating obligations po ito. Instead, a privileged part of our relationship to God. Yes, pinapahalagahan po ang Diyos ang ating mga ginagawa araw-araw. Yes, He did it. He did po yun. Na-acknowledge po niya. Pero ang sinasabi niya po dito that hindi po ito magtatagal. Yung mga ginagawa po natin na araw-araw sa tahanan, mga bagay-bagay po. Pansamantala lang po yun. Amen? Gusto niya po yung time alone natin sa Kanya, like Mary. Kailangan po mag-spend po tayo ng time with the Master bago magkaroon tayo ng servant heart. Marami pong tao nang iniisip po ay ang prayer ay pagtanggap at paghingi lamang. But it's more than a result. One of the most powerful reasons to pray is to maintain a strong relationship with God. A conversation with someone we love and whom we want to stay close, which is our Father in heaven. Nade-develop din ang ating faith while keep on communicating. Draw near to Him in prayer, He draw near to us also. That's all the motivation we need to make every day a day of prayer. Prayer brings peace and power, the standards of prayer. So meron pa po ako ditong dinagdag po na ang pananampalataya. By faith, Caleb and Joshua saw God beyond obstacles. These two spies insist that the Lord is on their side. They could take the territory. Amen. In every difficulty, mga kapatid, we can find an opportunity. Because difficulty is a blessing, not a curse. We live by faith and not by sight. Sabi nga nila, blessed po yung mga naniniwala at nananampalataya sa Lord na hindi pa siya nakikita. At tayo po yun, mga kapatid. We are so blessed in the sight of God. Ano pa po? Nilagay ko pa dito yung pag-worship natin sa Kanya. Nauuhaw po siya sa ating mga pag-worship. Give our best worship to God. Yes, we're using our hands to clap, jumping, dancing with Him. But the true worship deep within our hearts. Whatever we do it for the Lord. The Bible says, worship Him, the Spirit, and in truth. Yes, mga kapatid, I did not mean to hurt you. I'm sorry for this. Overusing the gadget as if no more tomorrow. Ayun po ay nakakawalang focus sa Panginoon. Yes, sa aking mga anak po. Wala na ba akong kausap sa bahay? Totoo lang. Maghapon po, wala akong kausap. Siyempre, pag-uwi, gadget. Buong maghapon, dalawa na lang po kami ni Brother Arnold kapag pag umalis na po sila. So, dalawa na lang po kami. So, nangyayari, si Brother Arnold naman po, ano din siya? So, ako na lang, wala akong ginagawa. Lord, akala ko sa ano lang to, ha? Akala ko hindi mangyayari to sa akin, sabi ko. Parang nag-iiba na rin yung mood ko pag ganun. Ganyan pala kayo, gumaganon ako. So, nandun yung naiinis na rin ako, ganyan. Kaya, so nawawala po yung focus sa Panginoon. Kaya, sabi ko sa mga anak ko,
magkakaroon tayo ng time para mag-usap-usap nila Brother Joe. Ginaganon ko sila. So medyo natatakot sila, pero hindi pa rin. Pag nakikita nila kasi yung gadget, parang namamagnet sila. At kung wala silang gadget, di na nila alam yung ginagawa nila. Parang busy sila, hindi nila alam. So, sorry kasi in-expose ko yung mga anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ako or what, pero alam ko na the truth will set us free. Sa Panginoon, wala naman tayong may tatago. Ito po kasi yung nagdi-displays po sa Panginoon. Like movies, televisions, watching televisions, over. Marami pong various ang forms of worship po. Ito na po kasi nagko-control sa lives natin. So this is form of worship or idol. Okay, yun lang po yung sa worship. At sa pagmamahal po, ito na po yung last, sorry. Sa Matthew chapter 22, verse 27, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Our love to God is not an optional, mga kapatid. Whatever we have, whatever the situation we have, brothers and sisters, piliin po natin siya. Always, piliin po natin siya. Because we know po that our value ay hindi sa meron tayo. At lahat po ng title po na hawak-hawak po natin. Hindi sa to whom we mayroon tayo, but to whom we belong. Tinubos niya po tayo sa kanyang dugo and His infinite mercy. Isipin po natin yung value na ginawa niya in Mount of Calvary. At yan po ang totoong value. Instead, we must know the value lies the importance God places on us, which is Jesus died for us, and God created us in His image. Yun lang po, and thank you, Lord.